Posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong nais nang umuwi ng bansa mula sa Israel. Sinabi yan ng Department of Migrant Workers sa pagdating kahapon ng ikatlong batch ng repatriates. At ayon sa DMW, bukod sa Israel, nakabantay na din sila sa sitwasyon sa Lebanon. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Bakas pa sa mga mata ni Teresita ang matinding takot na naranasan niya mula sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Kwento niya, sariwa pa sa kanyang alaala ang pagtatago kasama ang iba pang mga Pilipino para maging ligtas mula sa gulo. Napanood na namin yung mabalita na gano'n na nga, ang dami na nga namamatay, nakakaawa, may mga Pilipino, may mga ibang lahi din po, may mga ibang lahi na ayun na, nadami na nga kasi wala na silang pinipili, magsabata, magsamatanda, wala na silang minasakit na nila lahat. Nakakaawa pero at least kami, nandun kami, nagtatago lang kami doon. Si Gerald naman, swertean niyang nakalabas siya kasama ang kanyang mga kasamahan sa trabaho para hindi na madamay sa gulo. Narinig ko yung siren, yung red alert. Sabi ko, ano ba yung cellphone mo? Napakaingay. Ano ba yung ringtone mo? Nakakatakot. Tapos ang dami-daming alert. Tapos ang tiningnan ko, sobrang daming bombang pumasok. So after few minutes, ayun na, nag-siren na yung buong Tel Aviv, nag-sirena na. We need to hide ourselves. So from that day on, guys, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yun na almost every day. Wala kaming peace of mind. Kasi kahit saang area ka ng Israel, from time to time, makakarinig ka ng sirena. Kabilang si Gerald at Teresita sa 25 individual na napauwi ng pamahalaan kahapon mula sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, ito na ang ikatlong grupo ng repatriates at sa kabuuan, nasa 6 na puna ang napauwi ng gobyerno. This is the batch na pinakamaraming hotel workers percentage-wise, no? And then meron pa tayong napipintong future batches. Meron pa tayong natatanggap na mga requests for repatriation. Tulad naman ng mga naunang umuwi, makakatanggap sila ng halos 135,000 cash assistance mula sa OWA, DMW at DSWD. May matatanggap din silang psychosocial support mula sa DOH para matulungan silang muling makabangon. Inaasahan naman sa mga susunod na araw ang pag-uwi ng ilan pa nating mga kababayan. Dahil nasa 100 pa umano ang nais magpa-repatriate at may 2 pang Pinoy na hanggang sa ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Higit kumulang ang merong 650 OFW families ang sumangguni po sa atin and 648 are accounted for. May 2 lang na patuloy natin pinagdadasal na hinahanap pa rin. Samantala, bumuo na rin ang DMW ng task force para naman sa bansang Lebanon na nasa alert level 3 ngayon. Tulad sa Israel, nagkakasa na rin ang voluntaryong pagpapauwi sa mga Pinoy sa naturang bansa. Pagtitiyak ng DMW, nakikipagtulungan sila sa embahada ng Beirut para masigurong ligtas ang bawat Pilipino sa naturang lugar. Nagtayo po tayo ng isang task force na kung saan may kaugnayan po ito sa pakikipag-usap natin doon sa mga kasama po natin sa Lebanon. No? Handa po ang ating government sa pagbibigay ng mga kakailanganing tulong at handa po tayong i-repatriate po sila. May mga tinatawag na pong mga evacuation routes at yun po ang susundin natin. Binigay na po natin yung mga paraan, yung mga proseso sa ating mga kababayan para maging maayos po ang lahat. Luisa Erispe para sa Bayan.